Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy God First Morning po muli, mga kapatid. God first morning po. Happy God first morning po. God first morning. Happy God first morning. Happy God's first morning po. Nakita ko na po ang ngiti po kanino. Pwede bang makita ang nakangiti kayo, mga kapatid? Kahit lang po doon sa react ng inyong mga cellphone at ng inyong mga PC. Ibigay natin ng magandang ngiti sa ating pong umagang kay ganda. Amen. Amen. First, putting God first makes us smile. Amen. 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 Pusong puso, ang ganda. Welcome po sa atin lahat. Alas 4:02 na po ng umaga. At tayo po ay 37 na this early morning. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay ginising ng maaga. Sino po ang nakaschedule ngayon? Mayroon bang, andito ba ang at host ngayon? Yes, Pastor. This is my last day po. Ayan, bukas ay sino nga, Sister Picard, Arlene? Sino nakaschedule bukas? Sa grupo niyo pa rin, no? Yes po. Yes po. Sino nga bukas? Ang natatandaan mo? Buklatin ko. Maynard po. Si Maynard. Sige, Sister Arlene, ikaw na po. Ayan, thank you po, Pastor. God first morning po, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa June 6, Friday, God first morning. Ang inyo pong host, Marilyn E. Picard. Ang ating pong opening song ay na-play na po ng ating technician. At ang ating pong opening prayer ay hinihilingan ko pong muli ang ating mahal na Presidente. Sa ating pong part 1, ang Bible reading po natin ngayon ay pasisimulan na po natin ang Exodus. Israel increases greatly in Egypt. Ito po ay babasahin ni Sister Clara Espina. Susunod po natin ang mga reflection, ang mga nais na magbahagi sa umagang ito. Susunod po natin sa oras ng 4:30 ay lest we forget na babasahin po sa atin ni Brother Romel Samiliano. Susundan po nito ng kanyang panalangin at ipi-play po muli ng ating technician ng ating History of SDA Church. Hindi kayo, mga kapatid. Taganap po ng 4:45 ay Okay, thank you po. Dadako po tayo sa 200-day celebration testimony na ibabahagi po sa atin ni Sister Angel Rain De Leon at ni Pastor Jupet Bernabe ang kanilang mga karanasan sa kanilang pamumuhay bilang isang opinion. Ano po? Ang reading reflection of yesterday's Councils on Stewardship po sa ganap na 5:10 ay bubuksan para sa lahat. Ang liberality with no depth of principle, pagkatapos po ng mga reflections, ang God First video. 5:25 AM po ay babasahin ang Councils on Stewardship sa chapter 42, The Peril of Covetousness ni Brother Leo 5. Pagkatapos po nito ay ang ating silent prayer. Susunod ang ating united prayer. Closing song, benediction ng ating Councils on Stewardship speaker, ang ating COP chant, and ang ating pong closing batian para sa umagang ito. So akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating mahal na Presidente para po sa kanyang opening prayer. Samahan niyo po akong manalangin, mga kapatid, sa umagang ito. Dakila at mapagmahal na aming Diyos Ama sa langit. Puspos ka ng kahabagan, sagana sa kagandahang loob, anay at sa pagkagalit. Ang katapatan mo po ay walang hanggan at palagi po kayong nagpupuno sa lahat ng pangangailangan namin. Sinasamba ka namin, pinupuri
Pinaparangalan at tinataas ang iyong banal na pangalan sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan muli niyong ibinalik sa aming mga pangangatawan upang patuloy ka naming mapagsilbihan na paglingkuran at kayo po ay mabigyan ng kasiyahan. Sa umagang ito, Ama, kami ay muling binangon mo at binigyan niyo kami ng kalakasang piliin na sa bawat araw na ito'y ilagay kayo sa una. At sa umagang ito, kami humihingi na kami iyong puspusin ng iyong Espiritu Santo upang ang lahat ng aming gagawin ay magkaroon ng bunga at kaming lahat ay mapalapit sa inyo. Ama, ang aming isip at puso ay amin pong binubuksan sa inyo ngayon. Panahanan kami ng Espiritu at tulungan kaming maunawaan ang banal na kalooban mo habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita at ng mga payo ng inyong lingkod na Sister White. Amang banal, ang bawat sandali na aming gagamitin ay kasihan po ninyo nawa at kami po ay lubos na magsitatag sa pananampalataya. Ang bawat may bahagi ay bigyan nyo ng mga salitang in-inspire ng Holy Spirit upang kaming lahat ay makakita ng kabutihan mo, mapatatag sa aming pananampalataya. Amin pong isinusuko ang aming programang ito ngayong umaga. Sakupin mo, Ama, at kami ay iyong patuloy na paranasin ang iyong biyaya sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. 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 O Pastor, atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Sister Tara Spina para po sa kanyang pagbabasa sa Exodus 1. Thank you po. Open ka. Naririnig po ba? Aha, maliwanag po, Sister Clara. Happy God First Morning po sa lahat. Ang pamagat po ng ating babasahin sa umagang ito ay pinahirapan ang mga Israelita sa Ehipto. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Ehipto kasama ni Jacob. Bawat isa ay kasama ang kanya-kanyang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Sibulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Aser. Lahat ng taong nagmula sa balakang ni Jacob ay 70 katao at si Jose ay nasa Ehipto na. Namatay si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid at ang buong salinlahing iyon. Ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagang mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas, kaya't ang lupain ay napuno nila. At may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, "Tingnan ninyo ang sambahayan ng mga anak ni Israel ay mas marami at tigit na malakas kaysa atin. Halikayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan, baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan ay umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain." Kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sabilitang paggawa. Kanilang ipinagtayo si Paraon ng mga lungsod, imbakan, ang Pitom at Rameses. Subalit habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinasuklaman nila ang mga anak ni Israel. Malupit na pinapaglingkod ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel at kanilang pinapait ang kanilang buhay na sa pamamagitan
ng mahirap na paglilingkod sa luwad at sa tisa at sa lahat ng uri ng gawain sa bukid at sa lahat ng kanilang gawain ay malupit silang pinapaglingkod. Ipinapatay ang mga batang lalaki. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot ng mga Hebreya na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng ikalawa ay Pura. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Subalit ang mahilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng itinuro sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki? Sinabi ng hilot sa paraon, sapagkat ang mga babaeng Hebreya ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sila'y malalakas at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. Kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot at ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. Pagkatapos iniutos ni Paraon sa kanyang buong bayan, itatapon ninyo sa ilog ang bawat lalaking ipanganak, ngunit bawat babae ay hahayaan ninyong mabuhay. Amen. 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 Binasa po natin ang salita ng Diyos. Amen. Ano po ang ating response? Amen. Amen. Gawin po natin disiplina yan, mga kapatid, because responding to God by saying amen or hallelujah is the highest form of respect sa atin pong mga kapatid. mga kapatid, ganun po sana din tayo sa church. Pag hindi ho basta ordinaryong scripture reading lang yan, mga kapatid, yan ho mismo ay salita ng Diyos. Kaya pag binasa po natin ang salita ng Diyos, we are already in worship, mga kapatid. Nayo po, mga kapatid, ay nasa proper worship na po ng atin pong platform, because the reading and the contemplation of the Word of God is being done. No? So I would like to give you a chance to say amen in that word. Amen. 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 And that's the form of highest respect. God's word. So tayo pong muli. Amen. Salamat po, Sister Clara. Dakila at mapagmahal na Diyos, nabasa na po namin ang iyong mga banal na salita. Kausapin po kami sa pamamagitan nito. Makita po namin ang kabutihan mo at kami maakit na magsuko ng buhay namin sa iyo at magtiwala. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. 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 Okay? Basta po ang ating reflection ng mga salita. Pwede ba ako mag-start, Sister Marilyn? Yes, Pastor. Go ahead po. Okay. Ito po ang ating napakarami po natin pwedeng i-reflect dito sa reading na ito ng chapter 1 ng Exodus. Puri ng Diyos sapagkat tayo po ay kakaroon ng ganitong mga pagkakataon na ating mabulay-bulay ang kanyang mga salita. Gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin yung pong mabilis na pagdami ng mga Israelites sa lugar ng pagkaalipin. Mapapansin po nyo doon sa verse 4 na ang bilang po nila ay inulit nung pong binilang sila nung
Sila po ay lumipat po sa Egypt. The first time na sila po ay lumipat sa Egypt, na kanilang dalawin si Jose at manatili na po sila doon, ang bilang po nila ay 70. No? 70. At sabi po dito, sila po ay mabilis na dumami. Ayon po sa ilang mga commentaries ng Bible, sila po ay umabot na mabilis kaagad na sila dumami na mahigit kumulang na 3 milyon, mga kapatid. Ako, napakadami nito, mga kapatid. Talagang na-threat ang bayan ng Egypt. Ang mga Egyptians kasama ng hari ay natakot. Alam niyo, mga kapatid, ito pong kanilang karanasan ay fulfillment ng promise ng Diyos kay Abraham. Amen? Dito ay makikita po ninyo na talagang ang Diyos ay napaka-tapat sa kanyang promise. At sa sobrang dami nila, mabilis na kanilang pagdami. Matindi ho yung ginamit na mga salita ng Bible. Ang sabi po ay fruitful, increase, abundantly, multiplied, grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Mga kapatid, yun po yung mga salitang ulit-ulit na binasa sa English, yung description kung paanong napakadami talaga, mga kapatid. Dami. Pero takot nga po yung mga Egyptian sapagkat nakita nila, malalakas siguro ang katawan, bukod sa malalakas, ang daming lalaki. Ang daming lalaki. Kaya akala nila, kapag pinahirapan nila ito ay maalipin nila at the same time, mapahihina nila sila. No? At marami silang tactic na ginawa. Alam niyo po, dito po ay nabasa po natin, but the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were in dread of the children of Israel. Yun po yung sinabi sa verse 12. Alam po ninyo, mga kapatid, ang reflection ko po dito, ang mga difficulties ng buhay natin, ang mga mga challenges na mahihirap, ay ginagawa po tayong resilient ng Panginoon. Sinabing resilient, yung nababata natin ng patindi, habang binabata natin, doon naman tayo pinagbubunga ng Diyos. Kaya hindi po hadlang sa paglago ang mga challenges, mga kapatid. Yun ho ay pinaniniwala sa atin ni Satanas na kapag tayo nagdurusa ay hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Marami po mga tao ang naniniwala sa kaisipang kapag tayo po ay nagdurusa, ay tayo ay hindi sinasamahan ng Diyos. At ang matindi nito ay parusa daw po yan ng Diyos sa atin. Yan po yung ibang paniniwala ng mga tao. Ang madalas na naniniwala po dyan ay yung mga taong katulad ng mga Hudyo na nakabuo sila ng theology na ang kahirapan ay parusa ng Diyos. Mga kapatid, ano? Ang kahirapan ay parusa ng Diyos. Yan po yung ordinaryong o karaniwang paniniwala ng prosperity gospel. Yung prosperity gospel, no? Dito ho, mga kapatid, sa kabila ng bigat, mga pagdurusa, mga sufferings, hardships na dinaanan po nitong bayan ng Israel, ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. They became resilient. Natiis po nilang lahat na sila po ay lumalago. Mga kapatid, sana ganun din po tayo. Habang tayo po ay dumadaan sa mabigat na mga pagsubok individually, corporately o sa church natin, meron tayo, hindi po lingid sa inyong kaalaman. Marami po tayong mga dinadaanan ng mga problema sa simbahan, mga differences, mga hindi pagkakaunawaan, ay wag po natin itong parang ituring na parang tayo ang magkakaaway dito, mga kapatid, kaya tayo nagkakagulo. Ay dahil akala natin ito'y nangyayari dahil sa isang taong napaka-indifferent, ano, parang walang konsiderasyon, mataas ang pride. We will be resilient on this, mga kapatid, and we will become victorious. We will be fruitful.
lalo tayo magiging mabunga. Kaya habang dinadaanan po natin itong mga pagsubok na ito, ay ipalagay natin, palagi nating iisipin na ang Diyos ay palalaguin tayo. Palalaguin tayo, bibigyan tayo ng fruitful na buhay sa kabila ng lahat ng mga problemang dumaraan sa ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Gagawin niya tayong higit na malakas, gagawin niya tayong higit na makapangyarihan sa pagdaan natin sa matitinding mga bigat ng buhay, pagsubok at mga suliranin. Kagaya ng Israelites na mga panahong ito, habang sila'y pinarurusahan, ay lalo silang dumarami, lalo silang nagiging malakas sapagkat sila ay pinagpapala ng Diyos. At ang isa pa po dito mga kapatid, na gusto kong balikan natin, yung pong mga babaeng midwives, yung mga babaeng midwives, na inatasan po ng Paraon na patayin habang nanganganak ang mga babaeng Israelita. Ang sabi po dito, 2 beses pong binanggit na they feared God, natakot sila sa Panginoon. Nagkaroon sila ng mataas na paggalang sa Panginoon at hindi ho nila ginawa yung utos ng Parao. Mga kapatid, ang ganda ho nung sinabi po dito, because they do that, ang sabing ganon, sa verse 21, sapagkat sila'y natakot sa Diyos, He provided households for them. Yan mga kapatid, yung palang pagrespeto at mataas na paggalang sa Diyos, yung bang mabuhay tayo ng tapat sa Diyos, kahit hindi po tayo sabadista, ipoprovide ng Diyos ang basic needs, ang lahat ng pangangailangan. Ito po ang sabi, hindi lang po sa sabadista nagpapala ang Diyos. Hindi lang po sa mga Israelita nagpapala ang Diyos. Sa lahat ng taong natatakot sa Kanya ay pagpapalain ng Diyos. Yan ang sabi dito po sa Exodus chapter 1. God bless po. Purihin ang Panginoon. Amen. Thank you so much, Pastor. Sa napakaganda pong reflection, kaliwanagan sa amin sa ating pong binasang ito. Nagtaas po si Sister Net. Sige, go ahead po, Sister Net. Ay, okay na sana yung sinabi ni Pastor kasi nasabi niya na yung gusto kong sabihin. Pero dadagdagan ko na lang. Tunay na ang pagkatakot natin sa ating Panginoon. Tunay na ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Di po ba? Tapat siya sa kanyang pangako. Sabi niya, di ba sa lahi ni Israel, pararamihin kita. Sabi niya ganon, ang yung lahi. Sa pagbubunga naman, dahil nga sa panganganak, talagang mas marami dahil nga puro lalaki. Yun ang simula ng marami nilang lahi. Puro lalaki ang mga ipinapanganak. Kaya yun ang pilit na pinapahinto sana ni Paraon pero hindi nangyari. Yung sa 2 hilot, tulad ng binanggit ni Pastor Jerry, 2 hilot, hindi nila sinunod ang utos ng ni Paraon. Bakit? Kasi ayon nga doon sa verse 20 at 21, napakaganda, no? At ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa mga hilot. Bakit? Dahil ang bayan ay kumapal at naging totoo makapangyarihan, sapagkat ang mga hilot ay natakot sa Diyos. Ay ginawa niya sila ng mga sambahayan. Nakita natin doon kung paano tapat ang Panginoon sa kanyang pangako, no? Sabi nga, yung matakot sa Diyos, simula ng karunungan, natakot talaga yung mga hilot. Sabi nila, nagkaroon sila ng isipan na hindi nila susundin si Paraon dahil nga doon sa kanilang pagmamahal. Yung takot, hindi yung takot na may mangyayari sa kanila, kundi yung takot na mahal nila ang Panginoon, kaya sila sumunod. Kaya nila ginawa na hindi sinunod ang Paraon dahil nga doon sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Yun ang simula ng sinasabing pagkatakot. Kasi minsan yung sinasabi natin pagkatakot, ginagawa nilang yung takot sa yung emosyon na merong yung katulad ng ordinaryong pagkatakot, hindi po yun. Yun ay paggalang at pagmamahal sa ating Diyos. Nakita natin na lumakad yung hilot sa pagkatakot sa Diyos. Kaya sila ay hindi pinabayaan, tinulungan sila. Kaya po sa atin bilang mga
at tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Makita din po sana sa atin na tayo ay merong tunay na pagkatakot sa ating Panginoon, total obedience sa kanyang mga utos para sa atin. Yun lamang po, Sister Marilyn, and God first morning po. Yes, thank you po. God first morning po. Narito po, meron pa po tayong isang nakataas na kapatid. Atin pong bigyan ng chance si Brother Ray Relampagos po. Hello po, good morning and blessed God first sa lahat. So nais ko lang pong magbigay ng reflection patungkol sa topiko natin ngayon ng Exodus chapter 1. So sabi dito sa isa sa mga verses na ang bagong Pharaoh ay hindi kilala si Joseph. Ang sabi ng testimonies or ang spirit of testimony, hindi na siya ay ignorant patungkol kay Joseph at saka mga services niya sa kanilang bansa. But he wished, alam niya kung sino si Joseph. Alam niya kung sino ang mga angkan ni Joseph. But ang kanyang nasa isipan, he wished to make no recognition of them. And so far as possible, to bury them in obsolete for parang kalimutan lahat. Yan ang kanyang kagustuhan. So sa puntong iyan, nasabi na kanina ni Pastor na ang Israel or ang angkan ni Joseph are blessed abundantly. At may isa pa, sila po ay very wise and they are strong in might compared to Israelites, compared to the Egyptians. Why? Because they are the God's chosen people. So kahit binigyan sila ng order na sila ay i-persecute. Ito kasi ang experience ng mga tao since Adam, since Genesis, after the fall of man hanggang dito ay may kaakibat ito sa tinatawag na the great controversy between good and evil. So ito ay gawain ng kaaway. Satan was the mover of this matter. So he used the instrument na bagong Pharaoh upang i-persecute ang lahat ng ito. So the king was angry, the failure of his design, yet gusto niyang i-forward ang kaniyang mga plano na patayin ang lahat. So take note na ang bagong command niya na patayin ang lahat na mga lalaki at itapon sa river. Okay? So yan ang niya dahil ito ay may relationship sa tinatawag na mga lalaki sa prophecy sa panahon ng Panginoon. So it will be the same thing na patayin ang mga lalaki sa panahon ng bagong Pharaoh at sa pagdating ng Panginoong Hesus ay ganun din ang mangyayari. So ang dalawang babae, mga kapatid, yung mga dalawang hilot, sila po ay Egyptians. Okay? Sila po ay Egyptians na sila ay takot gumawa ng kasalanan dahil sila ay naniniwala sa Panginoon ng mga Israelites. So dito mga kapatid, sila ay unique na bansa. Wala pa sa tinatawag ng mixed multitude dahil silang lahat sila ay nakikipag parang they were marrying their own lahi. Kasi yun ang tagubili ng Panginoon. So kaya sa kanilang lahi very unique sila. Unlike the Egyptians na weak compared to their strength. So, ang bayan ng Diyos mga kapatid
ay may isang unique na pagpapala kung ang kanyang bayan ay takot gumawa ng kasalanan at isang karakteristik na ito'y tapat sa pagsunod ng kautusan ng ating Diyos. So yun lamang po at I'm praying na tayong lahat bilang bayan ng Diyos, tayo ay maging unique at tapat ng ating Panginoon upang pagpalain tayo uniquely compared to the other groups of people. Thank you and a blessed God first morning sa lahat. Amen. Thank you po, Brother Ray. Gusto ko rin pong idagdag dito na nakita ko na pag dumadami ay blessing. So, ang ating mga anak, sa ating mga pamilya ay blessings. Ganon din po sa ating church. Blessings ang mga nabibinyagan. So, dumadami at dumadami po tayo. So, kaya ating patuloy na ipagpasalamat sa ating Panginoon at pakamamahalin po natin ang mga blessings na ito mula sa ating Panginoon. Nais ko rin pong basahin ang chat po dito mula kay Brother Simeon. Habang sila ay pinagpapala, sila naman ay pinag-uusig, ngunit hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Mula po kay Brother Edmond, may pagpapala kapag tayo ay sumusunod at may takot sa Diyos. Yes po. Pastor Nelson. Time check tayo ha, time check. Sige. Simple lang reflection ko. Ang reflection ko dito ay, sabi dito ay lumago. Ang mga anak ni Israel ay lumago at nagdagang mabuti at sila'y dumami at naging napakalakas. Kumbaga, at paulit-ulit dito na kahit na anong hadlang ng kaaway, ay talagang kahit napatayin pa ang lalaki, so talagang dumadami ang bayang Israel. Simple lang ang reflection. Kahit na anong pigil, kapag nais ng Diyos na paramihin, kanyang pararamihin. So, yun lang mga kapatid. Ang Diyos ang nagpaparami. Kahit sa anong bagay kahit sa ang bagay na cycle ng buhay, kahit saan mga kapatid, kahit saang aspeto, ang Diyos ang magpaparami. Amen. Sige. Yun lang po. Amen, Pastor. Bago po natin ibigay ang pagkakataon kay Brother Cinco, ay nais po nating i-acknowledge po ang ating mga kapatid. Dito po sa Zoom, mayroon na po tayong 80, sa CLPM or Facebook po ay 28, AM ay 5, YouTube ay 3, at Discipleship Ministry 7. Happy God First Morning po sa ating lahat. Sa pagkakataon pong ito ay binibigay ko na po kay Brother Romel Samiliano ang pagbabasa po ng ating Lest We Forget. Maraming salamat po. Sure. Wala ata eh. Somebody will take over. Ako po, Pastor. Okay, thank you. Si Ronel, napagod po yun. Yun po yung ating driver na masipag sa LPM. Opo. Sige po. Tayo magbasa ng Lest We Forget. Buksan ko lang. Ayan. Title ay Pagpasok ng mga Reformador. Mabase sa taas. Sa kalusugan. Ayan, June 6. Ano? Sa John 8:32, sabi ito, at iyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa konteksto ng kamangmangan tungkol sa kalusugan, ay makikita natin ang pagsisimula ng kilosang reforma sa kalusugan sa Amerika noong 1830s. Isa sa mga pinaka-maimpluwensya at kinatawan ng mga reformador ay si Sylvester Graham. Masusulya pa natin ang kanyang mga ideya mula sa isang artikulo noong 1837 sa The Graham Journal. Ayon sa kanya, number 1, ang
pangunahing pagkain ay dapat na mga gulay at prutas. Number 2, ang tinapay ay dapat nagawa sa hindi pinong harina. At ang pangatlo, maaaring gamitin ang mabuting krema sa halip na mantikilya. Pang-apat, ang pagkain ay dapat na inunguyang mabuti. Number 5, ang karne at isda ay mas mabuting tanggalin. Dapat na iwasan ang taba, malalasang sarsa at maanghang na pampalasa. Sa number 7, lahat ng mga pampasigla sa bawat uri ng klase nito gaya ng tsaa, kape, alak, tabako sa lahat ng anyo nito, cider, beer at iba pa ay ipinagbabawal. Ano po? Gusto ko lang yan yung number 5. Ano? Ang karne at isda ay mas mabuting tanggalin. Ano? Mas mabuti. Hindi yan pinapatanggal complete. Ano? Mas mabuti lang. Ano? Payo yan, payo. So number 8, purong dalisay na tubig ang dapat na inumin. Ang hapunan ay dapat na kaunti lamang at dapat na kainin 3-4 na oras bago matulog. Ang practice ko dyan mga kapatid, wala akong dinner. Breakfast and lunch lang ang aking kain. Mas mabuti talaga yan. Ano? Pinapayo din pala yan dito sa lesson natin. Pero kung konti lang, mas mabuti rin. Ano? Pero mas maganda kung wala. Dadamihan lang daw yung kain sa umaga at saka sa tanghali. Sa pang-10 naman, walang kahit na isang butil ng pagkain ang dapat na kinakain maliban sa tamang oras ng pagkain. Ito rin po yung aking practice. Ano? Tinuro ni Dr. Tam sa akin to. Walang merienda. Breakfast, lunch, and dinner lang. O kaya breakfast and lunch. Tinuturo din sa atin ni Mrs. ng ating Mrs. White na ating Let's We Forget. Ano po? Iwasan ang pagkain ng labis. Number 12, ang pag-iwas ay mas dapat na piliin kaysa sa pag-inom ng gamot. Prevention is better than cure. Ano po? Dapat na matulog ng nasa 7 oras sa isang araw sa mga silid na may tamang ventilasyon. So ayan, dapat 7 oras. Huwag magsuot ng masikip na pananamit. At ang pagligo kahit araw-araw gamit ang mainit na malamig o malamig na tubig ay lubos na inirekomenda. So yun, sa ating mga Pilipino, araw-araw naman tayo naliligo. Sa ibang mga bansa, nagtataka sila bakit yung Pilipino araw-araw naliligo. Ano? Kasi gusto natin ng presko at malinis sa pangatawan. Number 16, ang ehersisyo sa labas ay lubhang kailangan. So kailangan sa labas para yung sunlight. Ano po? Para yung sunlight. Number 17, hindi dapat kainin ang tinapay na wala pang 12 hours hanggang 24 hours. Ito, bakit kailangan pang pahintayin yung 12 hours hanggang 24 hours? Para sa mga reliyosong reformador sa kalusugan, ang mga batas ng kalusugan ay banal. Kaya naman, iginigit ni Theodore Dwight Weld na ito ang mga batas ng Diyos na talagang kaya ng ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pagsunod sa mga ito ay nangangahulugan ng malusog na pangangatawan, samantalang ang pagsuway ay nagdudulot ng sakit. Ang pagpili ayon kay Weld ay sa pagitan ng pagsunod sa Diyos at paglaban sa Kanya, pag-iingat ng buhay at pagsira nito, pagsunod sa ika-6 na utos at pagpapakamatay. Malino na nauugnay sa kilusang performa sa kalusugan at lubos na katugma nito ay ang pag-usbong ng mga anyo ng medikal na kasanayan na sumasalungat sa mga pamamaraan ng paggagamot at pagpapadugo na karaniwang ginagawa noon. Ang isa sa mga ito, ang hydrotherapy, ay nagrekomenda ng panloob at panlabas na paggamit ng tubig bilang isang sistemang paggamot. Ang mga doktor na nanggagamot gamit ang tubig ay karaniwang sinusundan ang sistema ng kalusugan ni Graham. Minsan, iniisip nating mga Adventista na sa ating nagsimula ang programang reforma ng kalusugan. Hindi kaya mahal ng Diyos ang lahat ng tao at kumilos yan ang mga puso ng marami upang pawiin ang mga paghihirap ng isang planeta may sakit. Purihin ng Diyos sa lawak ng kanyang awa. So, yan na po. So, si Graham yung nagpasimula pala nito. No? So, yan ang ating Let's We Forget at tayo pinapayuhan ng mga magagandang payo ng kalusugan. Dalawa lang yung choice natin dito mga kapatid, sumunod o hindi sumunod. Ang pagsunod ay magdudulot ng kabutihan at ang pagsuway naman, kagaya ng 10 utos, ay may kapahamakan. Yan po ang ating lesson. Amen. Amen. So, Brother Melvin, Sister Marlene, ang gusto kong mag-response doon, no? Ayan mga kapatid, maliwanag na maliwanag po yan, ha? Wag na po natin lagyan ng iba pang kulay yan. Sa ating mga Adventista, parang sa sobrang extreme ng iba,
inilagay na ang reforma ng kalusugan ay makapagliligtas o naging issue po ng kaligtasan. Hindi po mga kapatid, si Sister White po ay hindi po ganun ang kanyang turo, Hindi po ganun ang kanyang turo. Kaya huwag na po natin itong pag-away-awayan pa na pagka nagtuturo tayo ng kalusugan, kaya po tayo hindi matanggap ng iba, dahil ikinakabit po natin yung issue ng kaligtasan. Huwag kong ganon mga kapatid. Para ang iba po ay maging malusog na. Madali na hong tanggapin ng ito. Ang ganda ho ng payo, maliwanag po lahat yung principles of health doon. Ang ganda. Praise the Lord sa ating pong reading material. Binalansi niya ang lahat. Salamat po. Manalangin na tayo, mga kapatid. 4:42 na po ng umaga. Yes po, go ahead po, Brother Melvin. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na kami muli ninyong binigyan ng mga payo pang kalusugan. Ganyan din sa aming Bible reading. Kami ay natuto na kami ay mas magtiwala sa inyo kaysa sa tao, sapagkat ang inyong pagpapala at ang inyong paggabay sa amin ay patuloy naming mararanasan. At kami ay magatimpala dyan sa langit na bayan kung kayo ay aming pagkakatiwalaan. Sa pagpapatuloy po ng aming programa, nais po namin muling ilapit sa inyo ang aming mga sarili, na kami ay patuloy nyo samahan at ang Holy Spirit ang kumabay sa amin sa pagpapakinig ng mga lesson na ito. At ito ay aming matutunan at higit sa lahat, maisabuhay namin at maibahagi sa iba. Pagpalain ng bawat isa ng mga leaders at mga mauna, gayon din ng mga makikinig sa sandali na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brother Melvin. History na po tayo. Pala. Ikaw na lang. Into heaven. His disciples had the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed,
Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. 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 Sister Marlene. Po, amen. Yes po. Or dadako po tayo sa ating testimonies for 200-day celebration. So atin pong tawagin si Sister Angel. Ang naka-schedule po sa atin ngayon ay si Sister Angel de Leon. Nakita ko nandito siya. Tsaka si Pastor Jupet Bernabe. Sister Angel, naka-ready ka ba for giving testimony? Good morning po. Recording in progress. Happy God first morning po. Naririnig po ba ako? Yes, kaya lang di ka namin nakikita. Kailangan po ba na audio? Pa-open please, thank you. Working. Yun, thank you. Happy God first morning po. Hindi ako pa testimony. Okay. So nag-start po tayo dito. Actually, di pa ako nakaka-join ng mga bandang December. Yung sweetheart ko lang po yung nagsabi sa akin na mag-join ako since gising naman ako ng ganitong oras. Before that, sa pagbibigay po ng tithes and offerings, sa tithes wala pong problema kasi that's automatic na 10%. I had 3 jobs at that time. Isang full-time at 2 part-time. So, ng mga time po na yun ay yung sa offering part po, hindi po talaga siya systematic. Kumbaga, kung ano lang yung magbubuo dun sa ibibigay ko. Kumbaga, for example, 900 yung tithes. Magdadagdag lang ako ng 100 just to make it 1,000. And yung isang part-time ko po, which is yung work ko na ngayon full-time, before I got that job, I had this commitment with God. Kumbaga, nakipag-deal ako sa Panginoon na kung makukuha ko yung job na yun is I will allot 7% aside from the 10% tithes. 7%. So, yun po yung naisip ko kasi parang perfect number, 7. Yun, until we have this PLPM, DSA, tas yun nga, sobrang na-impress yung sweetheart ko na sinare niya sa akin na ganito dapat pala, 10%, ganyan. So at first po, hindi rin siya mahirap sa akin na ginawa. Nung nag-start po akong magbigay ng COP, December then, until now, praise God, na sinusustain niya po ang mga pangangailangan natin. Tinanong niya ako one time kung ano bang mas mahirap magbigay kapag ba malaki yung sahod o kapag maliit yung sahod. At that time, sabi ko sa kanya, kapag maliit yung sahod, kasi parang mas konti yung mga alat mo, tapos kailangan mo bang mag-separate ng 20%, like tithes and offering. And then right now, praise God, ang Panginoon, binibless niya ako, binibless niya yung family ko na I'm earning more than what I used to earn before, na 3 yung job, ngayon isa na lang yung trabaho ko. Pero ayun, nakaka-earn naman ng mas malaki doon. And may mga time na naiisip ko, kasi po sa work ko since bookkeeper, so bino-bookkeep ko din yung mga, ina-account ko rin yung mga perang pumapasok at yung mga perang lumalabas sa akin. Tapos every time na makakita ko, once po kasi na-receive ko yung salary ko, naka-account na siya na, ito nga, 20%, this is for tithes and offering. Tapos, from December to May, habang sina-check ko yung mga, kumbaga parang,
binabalik ko sa Panginoon at yung na-offering ko. Parang may mga temptation na pumapasok sa isip ko na parang ang dami na sanang pabibili, ang dami na sanang magagawa, ang dami na sanang pupuntahan ng 10% na yon. Pero thankfully, praise God, na sa tuwing naisip or sa tuwing tinatempa ko ng kaaway na maisip ko yung ganong bagay, nire-remind niya ako na ganun ako ka-bless. Ganun niya ako pinagpapala. Kaya may mga ganon akong naibabalik at may mga ganon akong ibigay. And yung 10% na yun, sa patuloy kong pakikinig dito sa DSE and also yung sa camp meeting kung paano nag-testify yung mga taga-baan. Ayan, kung paano sila ginagamit ng Panginoon bilang instrument. Naisip ko rin, doon pinarealize sa akin or pinaparimain sa akin ng Panginoon na that 10%, it's not specified, hindi lang sa kung saan ko siya gustong gamitin, kundi nakakarating siya globally. And parang on my end, as a youth, parang nakakatuwa na part ako ng mission. May ginagamit ko, Panginoon, to become an instrument para makatulong sa mission, hindi lang locally, kundi globally. Kaya sa mga pagkakataon po na parang nakakahinayang, umaga sa iba, para kasi medyo malaki or medyo mahirap, ang masasabi ko lang is, ang Panginoon, kahit na may mga time na nag-doubt ako sa Kanya, kahit may mga time na nag-question ako, or kahit may mga time na nag-hesitate ako, never siya nag-hesitate na i-bless ako at i-bless kami ng family ko. Kaya, ayun, I am happy and I am blessed na maging part ng mission, ng movement na ito, na COP, na maging mabuting katiwala ng Panginoon. And sana maging inspiration din. Ito na, meron kasi nabanggit sa akin or sinare sa akin na sinabi ni Pastor Jerry, ni President, but I think I forget everybody. Ang sabi niya, when God gave His all, bakit tayo mag-hesitate na mag-give more? I'm not sure if that's the correct term po, pero yun yung laging nare-remind sa akin whenever may mga thoughts na parang ang laki, parang sayang, meron pa rin pagtuunan sana. So, nare-remind ko yung sarili ko na God didn't even hesitate to give His all para sa akin. And then, ako sa mga salita, ay sa mga mga thought, ay nag-hesitate na ako. Sa ganong halaga, I mean, nag-hesitate ako. At ang Panginoon, never siyang naging madamo sa akin or sa atin. Kaya, hindi niya rin deserve na pagdamutan. Ayun, I am still praying na kapag may mga ganun pong mangyayari sa akin, ma-remind ako ng Panginoon na I really need a constant surrender sa Kanya pong kalooban, especially when it comes to being a faithful servant. So, I think yun lang po yung masashare. Thank you po. Amen. Amen. Recording stopped. Thank you, Miss Angel. Thank you, Sister Angel. So, thank you for your inspiring testimony. So, despite na sa iyong pagiging kabataan ay talagang may nabuo kang pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Thank you. Next testimony ay nandito ba si Pastor Jupet? Parang hindi ko nakita, Pastor. At taga saan nga si Angel? Angel, anong church mo? Sa Tarlac po, Pastor. Tarlac, Lasatin. Lasatin. Yes, sa anniversary po. Sister Rain. Yes po. Sister Angel, pag-aralan mo nga yung offer namin, maging part ka ng team namin kasi kulang kami ng youth na pwedeng mag-testify ng goodness ng Panginoon. You just study the proposal kasi merong buong grupo si Pastor Nelson. Kailangan niyang umikot sa buong CLPM. Kasama ka siguro kasi kailangan natin ng youth to encourage the young people. Ha? You just study. Okay. Thank you. We are inviting. Launch natin yan by next
O siguro July. So, okay. Thank you, Sister Angel. Si Pastor Jupet. Pastor Jupet, dito ba? Pastor Jupet? Kumuha pa naman siya ng copy ng program ng Lest We Forget. Wala, Pastor. Palagay ko hindi siya nakapasok po. But anyway, habang nagre-reflection tayo dun sa last topic, ay baka bigla siyang pumasok, bigyan natin ng time mamaya. Para sige po. Panahon ay magamit ng wisely. Sister Marlene, para tayo sa ating reflection sa last topic. Yes po. Habang naantay po natin si Pastor Jupet, ay pwede po nating tumuloy na po tayo sa atin pong reflection, sa atin pong reading kahapon, Liberality with no depth of principle. So si Brother Osias po ba nandyan kasi naudlot yung kanyang reflection kahapon? Brother Osias. Ayun. Brother Osias, nandito ka po, ano? Yes po, good morning. God's first morning po sa ating lahat. Dito kasi kami sa ngayon, sa Banatuan. Ayan, madilim. Ngayon po yung reflection po sa reading po natin kahapon ay yun nga po na sang-ayon po doon sa Matthew 19 verse 23, 24. Tulad po doon na ang mayaman pala ay napakahirap pumasok sa karanang langit. Kasi yung binasa natin na yung mayaman pala ay parbagang napakabigat talaga na tumulong sa gawin ng Panginoon dahil kinikim-kim nila yung iniingatan nila yung kayamanan. Di ba yung mga negosyante at mayaman ay napakahirap yung isang bintahan ng aklat. Napakahalaga sa kanila, even single centavos. Bitaw ng pera. Diba? Kasi talagang napakahalaga sa kanila yon. Pero sabi nga ay mas maganda nga daw yung kamilyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman. Napakahirap, no? Napakahirap. Sabi nga doon po naman sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 na the love of money is the root of all evils. Kaya parang totoo talaga. Kaya ang ibig sabihin po, tayo naman ay nangailangan tayo ng pera. Di ba mga kapatid, mga pastor? Ang tao nangailangan ng pera, kailangan natin salapi, kailangan natin kayamanan. Pero ang punto pala ay yung dinodiyos mo na talaga yung pera mo na parang bagang ito ang pinaka-pangunahing priority sa buhay mo na wala ka nang kinikilalang Diyos. Yun ang pamahirap. Ang Diyos mo ng pera mo ay marami pong mga tao po na ang kayamanan, ang kailang dinodiyos, nababalin po sila. Di ba? Na nabubuwang ang isip nila. Diba, makita natin yung karanasan po doon sa New York, ay doon sa Hollywood, na kung saan ay nasunog dahil sabi nga ay yung MC ay godless town, sabi nila. Kumbaga, the God of Universe, sabi niya ay godless town, ay zero mention. Ibig nabaliw sila sa kanilang kayamanan, sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang tinatawag na ay karangyaan sa lupa. Masyado silang nabaliw sa tinatawag na tinatangkilik. Wala na silang kinikilalang Diyos. Yun po ang mahirap. Pagka ganoon po ang punto talaga, totoo yung Biblia, na mas magaan pa yung kamilyo na papasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na papasok sa kanan ng langit. At yun nga, tama din ang sinabi ni San Pablo sa 1 Timothy 6 verse 10 na
the love of money is the root of all evils. Kaya totoo po yun talaga. Kaya nga, salamat po, magpasalamat po tayo na palagi po tayo nare-remind itong devotional nito at lalugit po yung COP na ating pinag-aralan na talagang huwag po tayo talagang mapagmahal masyado sa kayamanan, sa sanlibutan. Although na kailangan po natin ng pera. Kailangan talaga natin ng salapi. Pero yung masyadong pagmamahal ay delikado. Okay na po. Mahalin natin ang nagkakaloob ng pera, mahalin natin ang nagkakaloob ng salapi ng Panginoon kaysa doon sa kapangyarihan ng salapi. So yun lang po at maraming salamat. Sige po. Sir Marlene. Yes, Pastor. Go ahead po. Salamat kay Brother Osias na inulit po niya ang mga ginintuang prinsipyo ng nakaraan nating mga lesson. Ito pong lesson natin kahapon ay binibigyang diin bagamat specific na nagbigay si Sister White ng tanawin na hindi kanais-nais na tingnan sa mga naniniwala sa prinsipyo na matatag, no? Ito po kasing binigay niyang halimbawa ay napakaliwanag po na malayo sa prinsipyo, no? Mapagbigay pero walang malalim na prinsipyo. May mga taong ganon, ano? Pinipili lang ang kanyang paraan ng pagbibigay. Yung sarili niya ang gustong sundin na pagbibigay. Ita-address po ito sa ministro at doon sa kapatid na mapagbigay. May mga kapatid, ang sabi po dito sa unang statement, the minister may be the special favorite of some wealthy man. Yan po ay totoo no? Totoo po, nakita po talaga ito ng ni Sister White. In-address po niya May mga ministro na talagang paborito siya ng ilang mga mayayamang mga tao o may kayang mga tao. And he may be liberal with him. Pagbigay doon sa pastor. This gratifies the minister and he in turn lavishes praise upon the benevolence of his donor. So si pastor ngayon natutokso na yung pong pagiging mapagbigay ng kapatid na yon ay na-appreciate naman talaga niya. Na-appreciate niya yung pagiging mapagbigay ng kapatid at madalas ay yun ang siguro masakit man sabihin, yun ang madalas niyang dinadalaw kasi mapagbigay. Yung kapatid, nagiging bias na si pastor ngayon. Tapos pinasasalamatan niya siguro in public, ganon. And his name may be exalted by appearing in print. Ayan. Yung, siguro pagka masyadong donor at pinagtitiwalaan siya ng donor, ay yun natutokso ng isulat kung saan-saan na yung mga donors na yan. Malayo na sa prinsipyo mga kapatid. And yet, that liberal donor may be entirely unworthy of the credit given him. Yan, hindi dapat sa kanya ibinibigay ang parangal. Siyempre, yung pastor, tumanggap na siya ng pabor. Sa kanya, may relasyon naman talaga silang dalawa. Nakatutuwa na gano'n ang senaryo. Pero, sabi po ni Sister White, hindi humalalim yung prinsipyo. Sa halip, sana, ang ganito ang mangyari. Meron po dito kasi sinasabi na marami pang hindi dapat nagawin kasi malayo sa prinsipyo. Ito po yung ipinopropose natin para pasok palagi sa prinsipyo. Whether ka-close mo o hindi, kung dapat mo siyang ipagkatiwala sa iglesia, ipagkatiwala mo sa iglesia. Hayaan mo yung iglesia ang mag-manage. Yun po yung point. And you give not spasmodically. Yung sinasabi ni Sister White dito, yung kung kailan mo lang gusto, kung sino lang ang pinagtitiwalaan mo, kung sino lang ang gusto mong pag-abutan, at spasmodic. Pag sinabi spasmodic, yung pong by impulse. Yung by impulse. Mga kapatid, malayo sa prinsipyo. Ang prinsipyo po is systematic and regular. As the Lord regularly blessed you,
whether you like the pastor or not, you give it. Because you give it to the Lord, not to the person, not to the project. Yun po yung problema ng hindi depth ang prinsipyo. Liberal ka, pero hindi malalim yung prinsipyo. So, yan po ay ibibigay natin hindi sa kung ano pa mga dahilan, kundi ang pinakamabigat na dahilan, we give it as a recognition to God, as our love and gratitude to God, as a form of worship, whether we feel it or not, with impulse, with emotion or not, ibabalik natin yun sa Panginoon, yung tithes, yung offerings. So yung pagiging liberal mga kapatid minsan ay napagkakamala nating okay ng lahat, hindi mga kapatid. May mga pagiging liberal giver na hindi ho pumapasok sa prinsipyo, no? Magbibigay tayo ayon sa prinsipyo ng systematic and regular. Yun po yung ibinabangon nating prinsipyo dito. So other than that, ay basahin na lang po natin yung ibang mga nakasulat dito na bakit hindi yun kanais-nais, no? He may have given from impulse and his liberality have no depth of principle. Yun po yung sinabi ng payo ng ating pong mahal na mensaherang si Sister White. Amen, Pastor. So, open to para at na gusto po mag-reflect. Pastor, meron ditong suggestion, basahin po natin mula kay CLPM si Donnie Lustre. Narito po ang suggestion in sharing personal reflection mula sa isang Bible reading o anumang topic presented in 1 minute or less. Maging definite sa pagbanggit kung anong verse, salita, phrase or idea mula sa mga binasang verses o topic ang nag-resonate sa iyo. Example, ang verse 16. Ang may impact sa akin. Ganyan. Ikalawa, ibahagi na ikaw mismo ang tinuturuan ng Diyos sa mga leksyon or aral na inihayag sa iyo sa pamamagitan ng paggamit ng ako, akin, ko, hindi na tayo atin, lalo na ikaw, ka, sila, siya, upang totoong nagbabahagi ng personal reflection, hindi nagsesermon. Example, tinuturo ng Diyos sa akin na ako ay dapat na. Number 3, maiksi, brief at malinaw. Clear. Ang aplikasyon, specific positive change of perspective, action o approach na gagawin mula sa reflection. Example, tulungan ako ng Diyos na dahan-dahan kong magawa ang pagbabago sa aking reaksyon sa tuwing nakakarinig ako na nakakapagpanting sa aking pandinig, mga kapatid. So magandang suggestion po ito, Pastor. Kasi yung iba talagang medyo may hiya ng ganito, yung verbal. So yun po, guidelines para ma-share natin ng maayos at sunod yung ating mga reflection. So meron pa po ba nito, Pastor? Time check sa atin pong mga attendees po, 108. Sa Zoom, CLPM 39, AM 9, YouTube 3 at DMI 12. So dumadami, Pastor, at patuloy pa po nating dalangin na dumami para lalo tayong ma-educate sa atin pong pag-aaral na ito. Amen. Ayun po. Ganda po ito. Salamat kay si Brother Diony na ating kapatid na nagbigay po ng magandang guide. Alam niyo mga kapatid, Brother Donnie, ay naunawaan natin ng nature ng ating mga kapatid ay hindi talaga tayo nasanay na magbigay ng mga reflections. Sanay lang tayo salita pero hindi tayo nagbibigay ng reflection. Unti-unti tayong magpapatotoo. Hindi natin natutunan yan na hindi natin naging kagawian. But we are growing and learning. Praise the Lord.
Yes, Pastor, may tanong po mula kay Brother Ray. Tanong na naman. O, sige. Pastor, dapat po bang itigil na natin ang pagbibigay ng cash recognition sa mga evangelist after ng kanilang mga message? Mga kapatid, pag ginawa nating rule yan, dapat nang itigil. Kakasala po tayo doon sa kapatid na ang kanyang puso ay umaapaw sa katuwaan. Yan po natin mga kapatid, yan po ay ekspresyon ng kanilang pagpapasalamat. Huwag lang ho natin yan ipapalit sa sistema na dapat ay atin pong inilalagay sa maayos. No? Huwag lang ho, mga kapatid. Marami pong klase ng generosity na pwede po nating ipakita ang ating lubos na katuwaan. At ang ating nga pong ipinupropose dito kung magagawa sana natin talaga na lahat na ay makapractice na. Nauunahin muna natin yung umiipektong pang-lokal at umiipektong pang-global. Ma-secure natin lahat yun. Palagay ko mga kapatid ay hindi na magtatagal. Ang Panginoon ay babalik na. Matatapos na ho ang gawain. Yung mga iba't ibang mga gifts na gusto ninyo, yan po ilagay nyo na lang po sa ibang ibang form, ibang other gifts or other gifts, pero yung pong offerings, isecure po natin talaga yung may impact po ng global and local. Hindi ho namin kayo mapipigil dyan mga kapatid kasi yan ho ay forma ng inyong pagpapasalamat at katuwaan. Kung kayo kinilos na gawin yan, kinilos kayo ng Panginoon gawin nyo yan, you are thankful to somebody, you can do that anytime. Huwag ho natin ipagbawal mga kapatid. Pastor, doon po ba pumapasok yung tinatawag nating or more? Pwede rin po. Pwede rin po. Okay, thank you po, Pastor. Okay, may time pa po tayo para sa ating pong reflection. Huwag po kayo mahiya, mga kapatid. Ako po. Okay po, go ahead po, Brother Nelvin. Isang sa nakita ko dito yung, ito paulit-ulit na rin to pero mas maganda yung paulit-ulit para tandaan. At saka may iba naman mga bagong viewers lang. Sabi dito ay ang pagbibigay na walang malalim na prinsipyo. Kasi minsan kasi tayo nagbibigay dahil umaasa tayo ng mas more blessing. Tandaan natin mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa more blessing ay talaga yung gagawin niya. So sabi din sa lesson, dapat ang ating prinsipyo ng pagbibigay dahil yun sa pagmamahal natin sa Diyos. Dahil una siya nagmahal sa atin. At sabi dito ay kapag yung ating pagbibigay sa Kanya ay tuloy-tuloy, regular. Dapat ay regular. Kasi ito ay isinasabuhay. Hindi lamang yung damdamin lang. Kasi pag nagbigay ka dahil na-inspire ka sa nag-testimony, magbigay ka, tapos bigla na-stop yung pagbibigay mo. So hindi talaga nabago yung puso mo. Hindi mo talaga nakita yung purpose ng pagbibigay. Ibig sabihin, bakit ako magbibigay? Ang sagot ay dahil mahal ko ang Diyos, dahil minahal niya akong una. Dapat ganoon po. Tapos dito yung isa pa yung pabugso-bugsong pagbibigay. Halimbawa, ikaw ay nagbigay lamang dahil na-inspire ka o kaya na talagang may nakita kang maganda. Nagbigay ka ngayon. Tapos after na ilang mga series ng pagbibigay mo, na-stop na, ayaw mo na ulit dahil may nakita kang hindi maganda. Mga kapatid, ito ay nagbigay ka ng damdamin. Ang sabi dito na sa ating lesson. Hindi na bago tunay yung iyong ugali at hindi mo talaga nakita o kinilala yung pagmamahal ng Diyos. Isa pang nangyayari kung bakit na-stop yung kapag may nakitang sa church, sa panguna ng church leaders sa paggamit ng pananalapi. Mga kapatid, tandaan natin, sabi ni Pastor Jerry kanina, ulitin ko, kapag tayo nagbigay na sa Panginoon natin yan ibinigay, hindi sa tao, hindi sa church leaders at lalong hindi sa kundi sa Panginoon binigay. Ngayon ang Panginoon bibigyan tayo ng pinagkatiwalaan niya yung mga yan. Isa pa para hindi tayo madamay sa kasalanan nila. Kung sila man ay mga leader man ng church, local church ay nagkamali at tayo naman ay ng reaksyon natin ay tinigil natin yung ating pagbibigay,
Madaling salita, nadamay pa tayo sa kanilang pagkakamali. Sa halip na sila na nagkakamali, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Nadamay pa tayo, di ba? So, iwasan natin na mag-isip kung ito ba ay ginagamit o hindi ng tama. Magtiwala po tayo sa Panginoon dahil yan ay ang kanyang gustong gawin natin. Ano po? At tandaan natin, mga kapatid, ulitin ko, kapag tayo nagbibigay, mahal natin ang Diyos at kapartner natin si Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa sa pagtatapos ng kanyang gawain. At masayang magbigay, mga kapatid. Totoo yan, ano? Sabi nga ni Pastor Jer, subukan nyo in 6 months. Subukan nyo tuloy-tuloy, regular, systematic. At may sasabuhay nyo yan. Ano po? May sasabuhay nyo yan. At naniniwala ako dyan, Pastor Jerry. Ano po? Ako nga, kagaya nga nung testimony kanina ni bookkeeper, ano pa, Sister Angel. Ano? Ako rin kasi nagbo-bookkeeping sa aking ginagawa, ano? Nandun na agad, naka-automatic na doon yung tithes and offering. Kaya hindi naman masakit, hindi mo na maiisip kasi nandun na eh, naka-account na eh. Hindi mo na maiisip. Ang maiisip mo na lang, laki pa ng tira. Marami pa itong magagawa sa natira na ito, 80% pa, no? Ang pagbibigay, mga kapatid, huwag natin titignan yung ating ibinibigay. Tingnan natin yung matitira pa. Bira mo 10 plus 10, may 80 ka pa. Ano ang gusto mo? May 80 ka o wala? Mas gusto ko may 80 ako kaysa wala kasi naranasan ko talaga Pastor Jerry na wala eh. Matagal na wala talaga, ano? Pero mas gusto ko yung may 80, mga kapatid, ano? So yan ang aking reflection. Gusto ko sanang dagdagan pero bigyan natin ng pagkakataon yung iba. Amen. Sister Marlene. Yes, Pastor. Sabi po Padre Ray, ang church dapat ang mag-appropriate ng gift para ibigay sa pastor or evangelist regularly at liberally. Yeah. So, maganda po yung sistema na yan. Ano? Kung doon nyo po ipapasok yan, lalagyan po yan ng, ng sistema ng simbahan, ilalagay na po nila sa percentage ng kanilang appropriation. Okay, maganda po yan. Sige po, ganyan po ang gagawin ninyo kapag kayo ay magdidesisyon. Sige po. Yun. Or para mawala yung isa lang ang na-highlight yung isang tao lang. Yeah. Very good. So, sabi po ni Sister Brenda, amin po, ang pagbibigay ng offering, taos-puso at buong puso ay hindi po labag sa loob. Paano kung labag sa loob ang ating kaligtasan? Parang 50-50 ang tanggap ni Lord sa atin. From Sapang Church, God is love, that's true. Brother Melvin. Yan. Very good. Akong nakilalang isang manggagawa na actually leader na po natin siya sa isang bahagi po ng North. Mayroon pong palaging nagbibigay na isang kapatid na galing sa Amerika. Sa North po ito nangyari, mga kapatid. Ay inano po nung pastor, tinanong nung pastor, sabi ay, ano po ito? Ito po ba ay para sa project o sa tithes o sa offering? Sinabi po nung donor ay, tithe po yan, pastor, binibigay ko po sa inyo. Bahala na po kayo. Ang ginawa ko ng pastor ay sinabi niya, ilalagay po natin ito sa sa simbahan at para po tayo ay makasunod sa mga prinsipyo ng simbahan at mga protocol ng church. Ay nagtampo yung kapatid na bakit mo ilalagay doon, ay sa iyo ko nga ibinibigay. Alam niyo mga kapatid, yung pastor na ito ay magaling at talagang naiintindihan niya yung kanyang pagkapastor. Nang magtampo po, ay sige po, kayo na po ang magbigay kung gusto po ninyo sa church na inyo po ang kinaaniban. Member po siya sa isang simbahan. Ay parang pakiramdam ng kapatid ay na-disrespect siya. Ang ginawa ng pastor, dinalaw. Tapos ay piniliwanag po niya yung mga dahilan. Baga sa sineminar ng stewardship yung kapatid dahil hindi mo pala nakakaintindi. Tagal ng Adventist pero hindi naiintindihan yung prinsipyo ng simbahan.
No maintindihan po niya mga kapatid, nako, yapos ng yapos sa pastor. Napamahal siya sa Panginoon, napamahal siya sa pastor. Ngayon po mga kapatid, hindi lang po tight ang kanyang ipinangangasiwa sa simbahan. Pati yung offering niya, pati yung mga donations niya, pinare-resibuhan niya sa simbahan. Ay hindi niya kung kanino ibinibigay. Ibinibigay niya talaga sa simbahan. At ang simbahan, ang nire-recognize po ay yung faithfulness ng kapatid, hindi po yung kanyang generosity. Kasi ang generosity po, ang Diyos lamang po ang dapat na ating pasalamatan doon. Ang kapatid po na painful, pasalamatan naman natin siya sa kanyang faithfulness. Kasi doon lang po tayo merong karapatan. Pero yung ibibigay natin, wala po tayong karapatan pasalamatan doon. Kasi ang Diyos po ang may-ari ng lahat. Pinadaan lang po sa atin. Kaya pasasalamatan natin ay ang Diyos. Yung pong mga kapatid na pinadaan sa kanila ng Panginoon, purihin natin ang Panginoon sa kanilang katapatan. Kasi kung yung perang iyon ay dumaan sa hindi mga tapat, ay hindi na makakarating sa church yon. Kaya nakatutuwa na ang mga kapatid po ay tapat sa Panginoon. Kaya tinadala po nila ng tama sa lugar at pamamaraan ang kanilang mga pagbibigay. Salamat po. Alright. 5:22 baga. 5:22. So may time pa po. 3 minutes? Or bigay na po natin sa technician para sa kanyang pag-play po. Sige po. Yes. God First Okay video. po, tayo makinig ng God First video. Ako na naman nalibang ano ba yun? Nakalimutan ko. Dali lang po. Meron akong gustong i-play eh. Ayan, ito. Ano ang dapat gawin kapag hindi ako nagtitiwala? February 17. Bumangon ka, O Diyos, ang usapin mo'y ipaglaban. Mga Awit Kapitulo 74 versikulo 22. Nangangatwiran ang ibang mga tao na kaya hindi sila nagbabalik ng kanilang mga ikapo at handog sapagkat hindi sila sumasang-ayon sa paraan ng paggamit ng iglesia ng kanilang mga pinagkukunang panustos at dahil hindi rin nila nakikita ang kaliwanagan sa paggamit ng pondo ng iglesia. Paano tayo kikilos kapag hindi tayo sumasang-ayon sa paraan ng pagsasakatuparan ng mga bagay-bagay sa iglesia? Napakahalaga ng katanungang ito kaya nais kong sagutin ito sa pamamagitan ng CP buhat kay Ellen G. White. Sinabi niya, ang iba'y hindi nasisiyahan, at nangagsasabi, hindi na ako magbabalik ng aking ikapo, sapagkat wala akong tiwala sa paraan ng pamamahala sa kaibuturan ng gawain. Subalit nanakawan mo ba ang Diyos sapagkat iniisip mong ang pangangasiwa ng gawain ay hindi tama? Gawin mo ang iyong reklamo ng malinaw at hayagan, sa tamang espiritu, sa taong nararapat. Ipadala mo ang iyong mga hinaing para sa mga bagay-bagay upang maisaayos at mailagay sa tamang kaayusan, datapwat huwag kang umalis sa gawain ng Diyos, upang patunayan ang hindi pagtatapat, sapagkat hindi gumagawa ang iba ng tama. Gospel Workers, pahina 226. Ang CP ay nagtuturo sa atin ng 3 dakilang katotohanan. 1. Kapag pinili mong hindi maging tapat dahil sa pagkaunawa mong hindi pinangangasiwaan ng wasto ng mga pinuno ng iglesia ang mga pondo ay ninanakawan mo ang Diyos. 2. Ilahad mo ang iyong nais malaman sa taong may kakayahang mga siwa ng iglesia ng Diyos. Huwag mong sundin ang espiritong mapaghimagsik ng ating panahon na nagtuturong ang paglalantad lamang ang tanging paraan para malutas ang mga suliranin. 3. Ilahad mo ang iyong mga pag-aalinlangan sa wastong makakristyanong espiritu.
Humiling ka sa Diyos na puspusin ng pag-ibig ang iyong mga salita at bigyan ka ng katalinuhan habang dinadala mo ang iyong mga katanungan. Magtanong ka bilang isang naghahangad makatulong at hindi upang manira. Nagtapos ang sipi sa pahayag na, subalit huwag kang umalis buhat sa gawain ng Diyos. Mayroon siyang gawain sa sanlibutang ito na dapat gawin at inaanyayahan kang sumama sa kanya. Panawagan. Maaaring nawalan ka ng tiwala sa paraan ng pangangasiwa sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Kung magkagayon, inaanyayahan kitang manalangin ngayon. Humiling ka sa Diyos ng karunungan upang kumilos ka ayon sa gabay ng propesya, at manatili kang matapat na sasangkot sa kapakanan ng katotohanan. Amen. Amen. Napakalinaw. Malinaw. Amen. Amen po, Brother Nadine. Amen. 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 Dadago po ng ating councils on stewardship sa pangunguna po ni Brother Cinco, mga kapatid. Nandiyan naman na po siya, nakita ko kanina. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat, mga mahal kong mga kapatid na nasa platform. Ang ating good morning po. Ang atin pong topiko ngayong umaga, ang kabanatang 42 po, o 42 dito po sa ang mga payo sa pagiging katiwala. Unang bahagi. Ito po ay napakaganda. Ang sabi dito, marami sa mga bayan ng Diyos ang namamalikmata ng espiritu ng sanglibutan at tinanggihan ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Binubungkal nila ang pag-ibig sa salapi, mga bahay at lupain hanggang sa ito ang sumisipsip ng lakas ng kanilang isipan at buong pagkatao. At sinarhan ang pintuan ng pag-ibig sa manlalalang at sa mga kaluluwang kinamatayan ni Kristo. Ang Diyos ng sanglibutang ito ang bumulag ng kanilang mga mata. Ang nang walang hanggang layunin ay naging pangalawa na lamang. At ang utak, buto at kalamnan ay lubusang nagagamit sa pagdaragdag sa mga tinatangkilik sa sanlibutang ito. Ang lahat ng pag-iipong ito ng mga kaabalahan at pasanin ay tuwirang paglabag sa tagubilin ni Kristo na nagsasabing, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Nakalilimutan nilang sinabi rin niyang magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Upang sa gayong paraan ay gumagawa natin sila sa sariling kapakinabangan. Ang kayamanang tinitipon sa langit ay ligtas. Walang magnanakaw. Ang makalapit sa bukbok ang nakakasira nito. Ngunit ang kanilang kayamanan ay nasa lupa at ang kanilang pag-ibig ay nasa kanilang kayamanan. Dito po sa ating binasa, pinapayuhan po, naunawaan ko po ang tagubilin ng ating Panginoon na dapat ang aking focus ng pag-iipon ng kayamanan ay hindi sa lupang ito, kundi doon sa langit na bayan. At naunawaan ko rin po dito na hindi dapat pabigat ang aking mga tinatangkilik, ating mga kayamanan,
para sa gawain ng ating Panginoong Diyos, kundi ito po ay gamitin lamang sa layunin ng pagdadala ng kanyang mensahe at sa kanyang pabalita. Sapagkat wala naman pong may dadagdag tayo sa kayamanan sa langit. Ang sabi nga po, punong-puno ng kayamanan ang langit. Pero paano tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit? Sa aking pagkaunawa, dalhin natin ang mga kaluluwa na nawawaglit sapagkat maging ang ating Panginoong Hesus na siya po ay mayaman naging dukha para madala lang ang mga taong ito sa kanyang kaharian. Kaya po ang aking refleksyon at naman ang ating tinatangkilik ay atin pong gamitin sa ikasusulong ng kanyang banal na gawain. Maging ito man ay ating talento, ating mga resources, mga financial man yan, anumang ating tinatangkilik, gawin po natin ito para sa kanyang banal na gawain. Atin po itong gamitin para po sa paghahanda ng mga taong madaladian po sa langit na bayan. God bless po sa ating lahat. Thank you so much po, Brother Leo. Tayo po ay dadako ng silent prayer. Susunod po nito ang united prayer. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan ang ating lesson sa umaga na ito. At tayo magpapatuloy para sa ating mixing reflection and prayer. Ano po? Ang title ay mababa ito eh. Ewan ko bakit bilis niya natapos. Mahaba ito. Chapter 42, The Peril of Covetousness. Maganda itong lesson na ito mga kapatid. Ano? Ay, bumukas ng camera ko. Dali lang. Ayan. The Peril of Covetousness. Ano ba tinuturo sa atin ito mga kapatid? Ano? Sabi dito ay mga puntos na aking nakita rito. No? May 5 puntos. Una yung panganib ng kasakiman. Ba? Talagang mapanganib ang pagiging sakim. Ano? Sa pangalan pa lang. Kasakiman. Mapanganib yan mga kapatid. Ano? Pero sabi sa lesson, marami daw Kristiyano ang nalilinlang o nalilito. Ano? Nalilinlang ni Satan sa pagmamahal sa lapi, ari-arian at sa lupa. Nalimutan nila ang utos ni Kristo na huwag mag-impact ng kayamanan sa mundo kundi sa langit. So, yun ano, gaya na nga sinabi ni kapatid ni Leo, mag-impact ng kayamanan sa langit. Kasi tayo pagka minsan maraming pera, sige lang, gastos dito, gastos doon, ano? Pero nakakalimutan natin magbigay sa Panginoon ng pasalamat. Ang material na pag-iimbot ay nagpapalabo sa kanilang pananampalataya at layunin. Tapos nag-hoard ng mga kayamanan, ano? Isa ito sa mga maling. Para tayo nagiging sakim, yan, ano? At dito sinabi dito, naging halimbawa ni Kristo sa pagtatagumpay sa tukso. Si Jesus man natukso rin, ano? Pero siya nagtagumpay. At sa pangatlo, ang mayamang binata, yung mayamang binata, nag-usap sila ni Jesus, ano? Ano pa yung aking tinanggihan ng binata, yung invitation ni Jesus na ipagbili yung kanyang mga kayamanan at sumunod sa kanya. Bakit ayaw niya mamuhay na mahirap eh? Gusto niya kanya lang yung kayamanan niya eh. So mga kapatid, ano? Tinanggihan niya. So nawa sa ating buhay huwag tayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa kundi sa langit na bayan. Pero hindi sinasabi dito huwag ka magpayaman, ano? Basta't unahin mo ang Diyos mga kapatid, ano? Unahin mo sa lahat ng bagay at okay lang na yumaman. Mas maganda kung yumaman ka at sinuuna mo yung Diyos. Mas marami ka matutulungan, di ba? Hindi lamang sa pinansyal, maging inspirasyon ka pa sa iba. Ito pa yung pananagutan ng tao sa Diyos. May pananagutan daw ng tayo sa Diyos. Ano? Gaya ni Pablo, tayo ay may pananagutang ibahagi ang katotohanan sa iba. O yan, pananagutan natin, ano? Bilang tayo ay kanyang siniligtas. Ayan, ano? Kaya kanyang bayan, may pananagutan tayo na ibahagi ang katotohanan sa iba. Sa paanong pamamaraan, sa ating pagtulong sa ating iglesia, pangaral, at siyempre number 1 dito yung ating pag-COP, di ba? Sa pamamagitan nito nakakatulong tayo sa mga, kung di man natin kaya magbahagi, yung iba nagbabahagi na tayo naman yung nakakatulong sa pamamagitan ng financial, locally and globally. Ano pa yung walang hanggang palitan? Ano tong walang halagang palitan na to? Ang mundo ay ang mundo at lahat ng taglilito ay pansamantala lamang. Ba totoo naman, ano? Pansamantala lang lahat na sa mundo, no? Kasi ito ay lahat na masisira, mapupulok, masusunog sa bandang huli, no?
Hindi natin madadala ang ari-arian sa langit. Alam natin lahat yan. Ano? At ito pa, ang tunay na kayamanan ay walang kaluluwang nagliligtas sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod. Ang tunay na kayamanan ay walang kaluluwang naliligtas sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod. May tanong dito, ano ang tunay mong kayamanan? Ano ba tunay mong kayamanan, mga kapatid? Tanongin natin sarili natin, ano ba tunay kong kayamanan? Tila sinasalamin ng kabanatang ito ang espiritual na katotohanan kung saan ang iyong kayamanan nandoon ang iyong puso, mga kapatid. Ano? So, kung nasan yung puso ko, hindi, yung kayamanan ko, di ba? Ibig sabihin pala, ang puso ko nasa paglilingkod. Ang kayamanan ko ay nasa paglilingkod. Nasa langit na bayan, mga kapatid. Ano? Tayo ay priority natin ang God. Ano? Put God first. Kaya tayo ay kinuuna natin ng Panginoon. Ang ating kayamanan ay nasa langit na bayan. Ano po? At doon tayo papunta. Huwag nating gawin importante yung kayamanan sa lupa. Dahil ito ay hindi, ito ay pang samantala lamang. Basahin natin yung mga comment dyan. Sister Vicky, session na po, 3 days na po akong walang net. Pero di ko man naumpisahan sa una. Pinapakinggan ko naman po kung naka-hotspot po ako. Yan. Thank you po sa araw-araw na panonood ko at ang sarap pakiramdam ko. At alam kong di po ako Adventist, pero dito po magaan ang aking puso at isipan. Praise the Lord. Ano po? Gusto kong maraming matutunan about Adventist. Maraming salamat po talaga, Pastor and Brother Melvin. So yan, ano po, Sister Vicky, nais din ng Panginoon na ikaw lumapit sa Kanya. Tuloy mo lamang ngayong ginagawa at pag pagkakataon makauwi ka, makapag-Bible study ka at mabaptismal ka na rin, magpabautismo ka na rin. Ano po? Salamat sa prayer na discharge na hipag ko from hospital. Praise the Lord po, Sister Nipa. Ano po? Discharge na yung kanyang hipag. Pasama sa prayers ang pagbiyahe at gagawing family retreat sa Maria Aurora, Castañeda, District Area 2. Si Kristo ang makasama sa buong programa at panahon ng maayos na ipagkakaloob sa lahat ng kalusugan at masayang puso. Ayan, ako nalulungkot na hindi kami makakasama dyan na nagdarisa na po. Sa kadalahilan ng 4 na straight Sabbath ay close ang aming church at kawawa naman ang aming kapatiran na hindi nakasimba na. Ano? Marami kasi hindi nakapunta pag malayo dahil sa transportation problem. Ano? Tulad nung Sabado sa Klaan, hindi naman kami halapang kalahati nakapunta, hindi naman kasya lahat sa isang renta namin na sakyan. O, diba? Tapos yung ngayon District Fellowship, District Velo area, kung matandaan, ano? So, Castañeda. Kasi next Sabbath naman, sa susunod, sa 3rd Sabbath ng June, Bulak naman yung anniversary. Hindi naman pwedeng wala kami doon dahil anak ng kapan yun. Ano po? Sa susunod naman, Peñaranda, hindi rin pwedeng ala kami ron, gawain kami ron. Ano po? So, naisip namin na ni Risa dito sa sa family retreat ay pwede muna namin i-skip. Ano po? Kasi mas mahalaga yung iba pang mga gawain. At 4 na sunod-sunod ba mabihira mangyari yun, ano? Ewan ko kung nangyayari sa church niyan, 4 na sunod-sunod na walang na-close church kayo. Ano po? So yan, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Sama-sama tayo manalangin. 30 seconds dapat tayo ay pagpapatuloy ko ang panalangin. Let us pray. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, amang banal na nasa langit,
Salamat po muli sa umaga na ito. Kami ay ginising nyo sa tamang oras upang kami muling kumonekta po sa inyo. Salamat sa aming mga narinig from Bible reading, sa Lest We Forget, sa reflection sa previous message, at ang aming narinig na bagong lesson sa umaga na ito. Ang aming koneksyon nawa sa umaga na ito sa inyo ay magsilbing aming blessing sa maghapon, na kami bilang mga makasalanan ay magkaroon ng chance na makapagbago na aming mga puso. Hindi kami maging makasarili, hindi kami maging sakim, bagkus matutunan namin palagi na mag-ipon ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Salamat at may mga ganitong programa na hindi lamang kami nakakapag-devotional, tigit sa lahat kami may nakakapagbago unti-unti na aming mga puso. O dakilan Diyos, kami mga makasalanan, ngunit kayo mabuti, kayo mapagmahal, kayo po ay mapagpatawad. Salamat sa inyong pag-ibig, ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, narito ang aming mga kapatiran, meron kami mga pangalan na nais namin ilapit po sa inyo, na sila ay ang Holy Spirit nawa ang manguna sa kanilang mga puso, makita niya ang inyong kabutihan. Sama-sama namin dinadalangin ang aming mga personal prayer request sa mga sandali na ito, at nais namin ilapit sa inyo ang sambahayan ni Ate Revi, kasama na yung kanyang mga kapatiran ng San Leonardo, ang gawain sa San Leonardo, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pananampalataya. Tulungan niyo po si Ate Revi sa kanyang panguna na makapag-disciple din naman siya ng iba, at ang mga puso ng mga kapatiran ay maging tapat palagi sa inyo, sapagkat ang nangunguna ng ang isang leader ay mas masarap maglingkod kapag may mga kasamang kasabay-sabay na naglumalago at naglilingkod. At ganyan din ang sambahayan ni Sister Nimpa. Salamat din sa pagpapagabay sa kay Brother Leonard. Siya ay na-discharge, nakalabas na rin. Si Sister, yung anak ni Ma'am Nora, at ganyan din yung hipag ni Sister Nimpa, na-discharge na rin sa hospital. Salamat po, at patuloy na recovery ang panalangin namin sa dalawa na ito, at patuloy na ang kanilang kalusugan ay inyong ibalik sa dati sa tulong po ninyo, dakilan Diyos. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Number 1 ang aming dalangin ay ang kalusugan ng mag-asawa na ito kasama ng kanyang mga anak. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay at ang kanilang mga kalusugan. Ganyan din si Sister Gloria Balbido, kasama yung kanyang personal prayer request para sa kanyang mahal sa buhay na asawa, na makasama niya sa pagsamba, pagtatapat, paglilingkod at paghihintay sa inyong nalalapit na pagbabalik. Ganyan din naman si Sister Sweetie, Sister Hannah at ang kanilang mga mahal sa buhay, kasama nila sa bahay, at patuloy niyo po silang pagpalain ng malusog na pangatawan sa bawat oras. Ganyan din si Kuya Edgar, Ate Christy, samahan din po sila sa araw-araw kasama ng kanilang mga anak. Si Nanay Nerissa ganyan din, at patuloy namin sinasama sa panalangin ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Liwayway, si Romnick, si Veronica, Brother Reynaldo Eusebio at ang kanya pang ibang mga kahilingan. Ganyan din naman si Ma'am Pemi kasama ng guys teachers, pasimula na ng klase. Patuloy niyo pong ihatid sa paaralan ng guys ang mga magulang at ang kanilang mga anak para makapagpa-enroll, at ma-share namin sila ng inyong kabutihan. Dalangin din namin ang sambahayan Sister Marites Corameng at ang Kampugo Church. Panguna ng mga leaders dito ay patuloy na ang bawat isa ay matatag sa pananampalataya. Dalangin din namin ang buong sambahayan ni Sister Marites Corameng na sa kanilang kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay. Diyan din naman si Sister Des Flores, yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa, kanilang hanap buhay at ang higit sa lahat ng kanilang kalusugan at ang kanilang pananampalataya. Naway patuloy sila maging inspirasyon sa iba sa kanilang nasasakupan. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, kanilang kalusugan at yung asawa niya nasa malayo nagtatrabaho. Ganyan din yung isang anak niya at ang kanyang mga nag-aaral pang mga anak. Patuloy niyo po silang supplyan ng mga blessings na nagmumula sa inyo gaya na inyong mga pangako. At patuloy niyo kaming samahan sa aming pagiging tapat sa bawat araw, sa bawat oras.
Ngayon din ang sambahayan, Sister Shirley Rosacinto, Sister Belinda Salvania, at ang patuloy na pagkaka-inspire ni Sister Vicky o Dakilang Diyos. Patuloy niyo pong ipakita sa Kanya ang inyong pagmamahal sa bawat oras, sa bawat sandali, at ang inyong pag-ibig ang Kanyang maranasan. Nawa sa Kanyang pag-uwi, ang Kanyang mga plano sa buhay ay maganda, ngunit mas maganda po ang inyong plano para sa Kanya, at patuloy niya itong maranasan. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Marlene Garcia na Peñaranda Church, ang kanilang pangunguna roon. Patuloy niyo po silang samahan. Ngayon din ang sambahayan ng aming mga kapatid na hindi namin nabanggit ngayon na kasama namin nananalangin. Salamat po, at kami patuloy yung ginising ng maaga at natutuno higit pa. Maraming salamat po, Ama, sa pagtinig sa aming panalangin. Sinasama rin namin sa panalangin ang mga general prayer request doon sa God First Morning CLPM, at ang mga nangunguna dito, ang programang ito, si Pastor Nelvin, dalangin din namin, si Ma'am Karin, sa kanilang araw-araw na pamumuhay, at kanilang personal prayer request na alam niyo po ito, o Dakilang Diyos. Maraming salamat po, Ama, at patawad po ako sa kabinasan po nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ay, nakakita yung chat ni Sister Dang de la Cruz. Anyway, sama natin yan sa personal prayer. Kasama natin sa prayer si Nor de la Cruz. Ang birthday niya, happy birthday po, no? Happy birthday kay Nor de la Cruz. Ano yun, asawa niyo po ba ito, anak? Or anyway, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong karawan, at sasama kita kami sa personal prayer request na po. At sa lahat ng mga nariyan pa, salamat po, na appreciate ko yung pag-stay, pakikinig, at nawa sumaatin ang biyaya ng Panginoon sa maghapon na ito. Happy Preparation Day po sa lahat, ano? God First Morning po. Salamat din po sa panonood, Sister Vicky. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided